So sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay ay dumako naman tayo sa Kabanata 23. So ano po ba ang pamagat ng kabanatang ito? Dito sa kabanatang ito, nalaman natin o malalaman natin na etong gabi pala ng pagtatanghal, dito mangyayari yung himagsikan na nabanggit ni Simon kay Placido Penitente doon sa mga nakaraang kabanata. Okay, so bago tayo dumako sa pagtalakay, saan ba nakita si Simon? So hindi ba si Simon na isa sa mga kilalang tao, isa sa mga makapangyarihang tao sa Pilipinas, ay hindi nakita doon sa pagtatanghal. So medyo nagtataka yung mga tao na bakit hindi nila makita o hindi nila nakita doon sa pagtatanghal si Simon. So nung gabing iyon ay kung saan-saan nakita ng mga tao si Simon. Okay, so saan daw siya nakita nitong mga tao na to? Si Simon, hindi siya nakita doon sa tanghalan. So number 1, nakita siya ng kanyang mga utusan, ng kanyang mga katulong na bumalik doon sa kanyang bahay kasama ang kung sino-sinong tao. Kasi nga, di ba, itong gabing to dapat magaganap yung kaguluhan o yung himagsikan. Okay. So nakita siya ng mga katulong niya na may kung sino-sinong tao na isinama doon sa kanyang bahay. So saan daw siya nakita? Nakita daw siya sa kalye ng ospital na malapit doon sa kumbento ng Santa Clara. So, kumbento ng Santa Clara, dito tinatago si Maria Clara. Pangatlo, nakita din siya sa paligid ng dulaan na may may kausap na mag-aaral. So, kumbaga, hindi siya pumasok doon sa teatro para manood, pero nakita siya doon sa labas na may kausap na mag-aaral o estudyante. Okay, so nakita na natin na kung saan-saan nakita si Simon maliban doon sa loob ng dulaan. So hindi ba nabanggit natin doon sa nakaraang kabanata na yung si Macaraeg meron siyang ticket na binili para kay Basilio, pero si Basilio ay hindi nakadalo kaya yung ticket binigay nila kay Tadeo. So ano yung dahilan ni Basilio bakit hindi siya pumunta doon sa dula? Okay, so hindi ba nabanggit natin dun sa mga nakaraang kabanata na lahat ng mga ipon ni Basilio ay ipinambayad niya kay Hermana Penchang para sa kalayaan ni Huli. So mula nung tinubos niya si Huli, pagdating niya o pagbalik niya sa Maynila, wala na siyang ginawa kundi mag-aral, pumunta sa ospital, okay, so siguro meron siyang duty doon, at mag-alaga kay Kapitan Tiago. So kumbaga wala na siyang oras para sa ibang mga bagay dahil marami siyang ginagawa sa personal niyang buhay. Okay, so dito natin nalaman na habang tumatagal ay nagiging malala yung kalagayan ni Kapitan Tiago. So may mga panahon daw na inaaway niya si Basilio, lalo na pag binabawasan ni Basilio yung opyo na binibigay niya kay Kapitan Tiago. So kapag binibigyan naman siya ni Basilio ng opyo, okay, ay nagiging maganda naman daw yung pakiramdam ni Kapitan Tiago. So kapag maganda yung pakiramdam niya, nagpapasalamat siya kay Basilio sa lahat ng mga sakripisyo na ginawa ni Basilio para sa kanya. Okay, so ano pa? Kapag hindi siya nakakahit-hit ng opyo ay minumura niya, sinasaktan niya si Basilio. Pero lahat nitong mga ginagawa ni Kapitan Tiago kay Basilio ay tinitiis na lang ni Basilio. So ngayon, sa gabing to, hindi dumalo si Basilio doon sa pagtatanghal, ay hindi rin nakita si Simon doon sa pagtatanghal. So etong gabing to ay, kumbaga, pumunta si Simon doon sa bahay ni Kapitan Tiago para kumustahin si Kapitan Tiago. Okay, so kinumusta niya kay Basilio, kinuwento ni Basilio kung ano yung mga ginawa ni Kapitan Tiago.
So, nung pinuntahan ni Simon si Basilio doon sa kanyang kwarto, ay napansin niya na yung mga libro pala na pinapadala niya kay Basilio ay hindi binabasa ni Basilio. Okay, so bakit, ano naman yung explanation bakit hindi binabasa ni Basilio? Kasi si Basilio, busy siya sa pag-aaral. So, ang librong binabasa lang niya ay yung mga libro na hinihiram niya sa kanyang mga kaklase. So, dahil kumbaga may oras o may araw lang na nakalaan para matapos niya yung libro na yon, ay kailangan niyang tapusin agad-agad. So, hindi niya nabibigyan ng pansin yung mga libro na binibigay ni Simon sa kanya. Okay, so, nung una, hindi alam ni Basilio na kay Simon pala nanggagaling yun. So, dito sa gabing to, dun pa lang niya nalaman na kay Simon pala nanggaling etong mga aklat na to. At etong mga aklat na to ay, ito yung mga naglalaman ng mga impormasyon na laban sa pamahalaang Kastila. So sa kanilang pag-uusap ay ipinaalam ni Simon na magkakaroon ng himagsikan noong gabing yun. Okay, so ito yung nagpapaliwanag kung bakit may mga nakita si Cameron Cosido na iba't ibang tao o grupo ng mga kalalakihan doon sa labas ng teatro. Kasi pala, etong gabing to, magaganap yung himagsikan na napag-usapan nila ni Placido Penitente doon sa mga nakaraang kabanata. Okay, so ngayon, sabi ni Simon, kapag nagtagumpay etong himagsikan na to, ay lahat ng mga hindi tumulong sa kanila ay tuturing nilang mga kaaway. Ano daw yung ginawa ni Simon para magsimula ang himagsikan? Sabi niya ay inudyukan niya, inimpluwensyahan niya yung pamahalaan para ubusin yung resources, yung pera sa walang kabuluhang ekspedisyon sa Carolinas. Pangalawa ay pinapaniwala niya yung kumbaga pinaglaban niya ang pamahalaan at ang mga tao, pinaniwala niya yung mga ordinaryong tao na ibig ng Kapitan General na magkaroon ng himagsikan dahil sa mga praile. Okay, so yung ibang mga tao naman ay nakuha niya ang kanilang suporta sa pamamagitan ng mga pangako ng trabaho. Okay, so pag-o-offer ng trabaho at ng pera. Okay, so ito yung magpapaliwanag kung bakit narinig ni Cameron Cosido na 'di ba, pagkatapos ng himagsikan, kapag ito ay naging successful, ay yayaman sila. Ano pa? Yung general ay mawawala, pero yung mga praile ay nandito lang sa Pilipinas. Diba? So, kumbaga, ibig sabihin ay bago pa man umalis yung Kapitan General dito, ay gusto niyang magkaroon ng himagsikan upang labanan etong mga praile. Ganon. Hagin ni Simon yung kanyang, so sabi ni Basilio, kumbaga, ano naman yung role niya doon sa magaganap na himagsikan? Bakit kailangan ni Simon ng kanyang tulong? Sabi ni Simon, ay kailangan niya ng tulong ni Basilio. So, ano yung gagawin ni Basilio? Pamumunuan niya ang isang pangkat na sumalakay doon sa kumbento ng Santa Clara. So, pipilitin nilang buksan yung kumbento ng Santa Clara kasi nga, di ba, itinago nila doon si Maria Clara. So, pipilitin nilang buksan para iligtas si Maria Clara. Okay. So, nung narinig yun ni Basilio, medyo nagulat siya. Okay, ano yung sabi niya kay Simon? So, sabi ni Basilio ay patay na si Maria Clara at kumbaga, ang hudyat ng kanyang kamatayan ay yung pagpapatugtog doon sa kampana na nabanggit sa unang bahagi ng Kabanata 23. Okay, so hindi ba doon sa pagtalakay natin ng Gumborza, nabanggit natin doon na may iba't ibang kahulugan yung pagpapatugtog ng kampana. At isa na doon ay yung pagpapaalam na may namatay. Okay, so kailangan ipagdasal yung kanyang kaluluwa. Parang ganon. So, yun yung nangyari dito sa kabanatang to. So, mag-iika-6 ng hapon, okay, nang patugtugin ng simbahan ang kampana bilang hudyat na may namatay at ang namatay na yon ay si Maria Clara. So, paano nalaman ni Basilio na si Maria Clara yon? Dahil ibinalita sa kanya ni Padre Aili. Nung narinig yun ni Simon, lumabas na ang totoong dahilan kung bakit
Bakit gusto niyang magkaroon ng himagsikan? So, ano yung sinabi niya dyan? Okay, so, ano yung sinabi niya dyan? Ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay ay si Maria Clara. Ang dahilan kung bakit siya nagbalik ay si Maria Clara. Ang dahilan kung bakit siya simulan ng himagsikan ay si Maria Clara. Dahil ito lang daw yung dahilan. Ito yung paraan para sa pilitang mabuksan yung simbahan at mailabas nila si Maria Clara. Kasi nga, di ba, si Maria Clara ay itinago siya sa loob ng kumbento. So, kahit si Kapitan Tiago na tatay niya ay hindi nakakausap o hindi nakikita si Maria Clara. So, ano pa yung sabi niya? Namatay si Maria Clara na hindi man lang niya nalalaman na buhay pa si Crisostomo Ibarra. Okay. Ito yung si Simon. Okay. So, kumbaga, heartbroken siya, ay nagdadalamhati siya sa pagkamatay ni Maria Clara dahil pakiramdam niya lahat ng mga ginawa niya ay nawalan ng saysay dahil yung kaisa-isang dahilan kung bakit siya nagbalik, kung bakit ginawa niya lahat ng mga bagay na ginawa niya ay patay na. So, ano naman ang pagkaalis ni Simon ay nakaramdam ng kalungkutan si Basilio. So parang naawa si Basilio doon sa sinapit ni Maria Clara at ni Crisostomo Ibarra. Okay, so hindi ba? Parang binalikan niya yung buhay ni Maria Clara at ni Crisostomo Ibarra doon sa Noli Me Tangere. So si Crisostomo Ibarra, mayaman siya, ay makapangyarihan, kumbaga nabuhay siya sa karangyaan, lahat ng mga bagay ay madali niyang nakukuha. Pero, pagkalipas ng 13 taon, dahil sa mga nangyari sa kanya, sa halip na gumawa ng kabutihan, ay pinili niyang maghasik ng lagim. Okay, so, kumbaga, napilitan siyang gumawa ng kasamaan dahil doon sa mga naranasan niya sa buhay. So, si Maria Clara naman, na inaalagaan ng mga madre, ng mga praile, doon sa Noli Me Tangere, dito naman sa El Filibus Sirismo ay nalulungkot din si Basilio dahil yung mga nag-aalaga sa kanya dati, sila ngayon yung nagiging dahilan kung bakit nagdurusa si Maria Clara. So, hindi ba? Pumunta siya doon para sa kanyang kapayapaan sana, pero hindi niya alam na pagdating pala niya doon sa kumbento ay mas dobleng hirap pala yung kanyang mararanasan. So, gaya ng nangyari doon sa kasintahan ni Imuthi. Kung babalikan natin yung Kabanata 18. Okay, so yung pagtatanghal. O, ano pa yung description ni Basilio kay Maria Clara? Pumasok siya sa kumbento na malinis, walang bahid dungis, pero namatay siya na parang lantang bulaklak, o parang isang lagas na bulaklak. Kumbaga ito ay nagpapahiwatig doon sa mga naranasang pang-aabuso ni Maria Clara sa kamay ng mga madre at ni Padre Salvi. Okay po. So, ngayon po ay dumako po tayo sa Kabanata 24. Okay, so hindi ba doon sa mga nakaraang kabanata, nakita natin na nagkaroon ng, kumbaga, ng tampuhan si Isagani at si Paulita Gomez. So, nagtatampo si Isagani dahil nakita niyang kasama ni Paulita si Juanito. Etong si Paulita naman, nagtatampo siya kay Isagani dahil nakita niya na nanonood si Isagani doon sa pagtatanghal. Okay, so kumbaga seryoso siyang nanonood doon sa mga babaeng nagtatanghal doon sa palabas. Okay, so nakatanggap si Isagani ng sulat mula kay Paulita Gomez na magkikita sila sa Paseo de Maria Cristina. Ito daw yung Bonifacio Drive yata sa panahon natin ngayon. So, makikita silang dalawa at napagpasyahan ni Isagani na sa kanilang pagkikita ay hihingi siya ng, kumbaga, ng paliwanag kay Paulita Gomez kung bakit nakita niya magkasama si Juanito at si Paulita. Pero kahit yun yung plano niya, alam niya na hindi aamin. O kumbaga, dahil mapagmataas o dahil mapagmalaki ang kanyang kasintahan, ay alam niya na hindi basta-basta hihingi ng tawad o hindi basta-basta aamin si Paulita Gomez doon sa kanyang pagkakamali.
Dala niya yung kanyang yung mga sulat ni Paulita at ang description ni Rizal doon ay meron pang nakitang mga bura-bura si Isagani, meron siyang mga nakitang mga maling spelling, okay, doon sa sulat ni Paulita, pero mas matimbang yung pagmamahal niya kay Paulita kaysa doon sa mga um, dun sa mga, kumbaga, kapintasan ni Paulita Gomez. So, dito natin makikita yung stereotype ng mga kababaihan nung panahon ni Rizal. So, gaya ni, di ba, si Pepay, wala siyang gaanong alam dun sa, dun sa kinukonsulta sa kanya ni Don Custodio. So, dito naman makikita natin na mali-mali yung spelling ni Paulita Gomez. So, isa lang ang pinapakita nito. Pinapakita nito na nung panahon ni Rizal, hindi sapat yung edukasyon na nakukuha o natatanggap ng mga kababaihan. So, hindi ba, sabi nga natin, ay ang mga, kumbaga, ang edukasyon lang na nakukuha ng mga kababaihan noon ay kung paano yung iba't ibang dasal at marami pang iba. Okay, so kumbaga hindi mataas yung edukasyon na natatanggap ng mga kababaihan noong panahon ng mga Kastila. So ito ay makikita natin kay Pepay at kay Paulita Gomez. Okay, so back to Isagani, narinig niya na nag-aalala yung mga mayayamang tao sa pagkakasakit ni Simon. So, naisip niya na buti pa si Simon. Okay? Nag-aalala yung pamahalaan, yung mga mayayamang tao sa kanya dahil mayaman siya. Pero, hindi daw nila tinutuunan ng pansin yung mga sundalo na galing Carolinas na sugatan. So, kumbaga, hindi sila walang kumukumusta dito sa mga sundalong to dahil ordinaryo lamang silang tao. Samantalang si Simon ay maraming nag-aalala sa kanya dahil siya ay mayaman. Okay, nakukuha po ba natin? So, pagdating ni Isagani doon sa tagpuan nila ni Paulita, ay medyo nadismaya siya nung nakita niya nakasama pala ni Paulita si Doña Victorina na kanyang tiyahin. Ay, pero di ba nga, kultura ng mga Pilipino noon na hindi nag-uusap ang mga kadalagahan at mga kalalakihan o mga binata kapag wala silang kasamang matanda. Okay, so ngayon, nakita na ni Isagani, si Paulita at si Doña Victorina. Okay, so nung nakita siya ni Doña Victorina, tinanong niya kung may balita na ba si Isagani tungkol kay Don Tiburcio. Kasi nga, di ba, kumbaga, inatasan niya si Isagani na hanapin si Don Tiburcio na kanyang asawa. So, dito sa El Filibusterismo, si Don Tiburcio, nagtatago siya mula kay Doña Victorina. Okay. So, ngayon, ano yung nangyari? Sabi ni Isagani, ipagtatanong niya daw sa kanyang mga kasamahan o kakilala kung meron silang balita o kung may nakakita kay Don Tiburcio. Pero ang totoo ay alam ni Isagani kung saan nagtatago si Don Tiburcio. Si Don Tiburcio ay nagtatago sa bahay ni Padre Florentino na tiyuhin ni Isagani. Okay, so kumbaga sumasang-ayon lang siya doon sa mga sinasabi ni Doña Victorina na hahanapin niya si Don Tiburcio kasi nga para kumbaga magpalakas kay Doña Victorina para kay Paulita o para payagan siyang payagan siya na makipagkita o makipag-ibigan kay Paulita Gomez. Okay? Pero, ang totoo, alam naman niya talaga kung saan nagtatago si Don Tiburcio. So, ano yung ikinagulat niya na sinabi ni Doña Victorina? Sabi ni Doña Victorina, mahirap maghintay ng 10 taon bago makapag-asawa ulit. So, parang nagulat siya na sa edad mong yan, may bala ka pang mag-asawa ng iba, ba? Pero, ang totoo, doon sa batas ng mga Kastila, nung panahon na yon, ang isang balo, ang isang widow ay makakapag-asawa lamang pagkatapos ng 10 buwan, hindi 10 taon. Okay, so 10 buwan. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa, ang isang balo ay pwede na ulit makapag-asawa.
So bukod kay Don Tiburcio ay tinanong din ni Doña Victorina si Isagani tungkol kay Juanito Pelaez. Sabi niya, ano yung naiisip mo? Ano yung nalalaman mo tungkol kay ano yung palagay mo tungkol kay Juanito Pelaez? Kasi 'di ba nga doon sa nakaraang kabanata nakita natin doon na balak niyang pakasalan si Juanito kapag namatay ang kanyang asawa. Okay. So, si Isagani naman, kahit na nakakaramdam siya ng galit, ng pagkainis, kay Juanito Pelaez, kahit marami siyang mga alam na masasamang bagay tungkol kay Juanito, ay nanaig pa rin yung kanyang pagiging maginoo. Okay, so wala siyang ibang sinabi kay Doña Victorina, kundi yung mga magagandang bagay lang tungkol kay Juanito. Etong si Doña Victorina naman, tuwang-tuwa naman siya nung narinig niya yung mga bagay na yun tungkol kay Juanito Pelaez. So lihim na natutuwa si Doña Victorina sa pag-iibigan ni Isagani at ni Paulita Gomez. Dahil para sa kanya, kapag nagkatuluyan yung dalawa ay mapapasa kanya si Juanito Pelaez. Okay, so aamin na sana siya, ipagtatapat na sana niya yung nararamdaman niya, yung nararamdaman niya kay Juanito, kay Isagani, kaya lang biglang dumating yung isa pang kaibigan ni Paulita Gomez. Ano yung sinabi ng kaibigan ni Paulita Gomez? So, yung pamaypay daw ni Paulita ay nahulog sa mga batuhan. So, yung pagkahulog pala ng pamaypay ni Paulita ay paraan lang pala niya yun, paraan niya lang para magkausap silang dalawa ni Isagani. So, ngayon, nung nakuha na ni Isagani yung pamaypay, ay sinabi niya kay Isagani na siya nga daw dapat yung magtampo o magdamdam doon sa nangyari sa palabas. So, katunayan, ano yung sabi niya kay Isagani? Nagtataka daw siya dahil lahat ng halos ng mga tao at yung mga performer doon sa palabas ay nasa luneta. Pero bakit si Isagani ay nandoon sa paseo? So, kumbaga parang nagtataka sa Isagani, hindi ba si Paulita yung nagbigay sa kanya ng sulat? Nag-iimbita sa kanya na kailangan nilang magkitang dalawa? So, bakit daw, para kumbaga nagtataka si Isagani, bakit nagtataka si Paulita na nandun siya? Eh, siya naman yung nag-imbita kay Paulita sa paseo. So, di ba? So, etong si Paulita, marami siyang paraan para hindi siya yung, kumbaga, hindi siya sumbatan ni Isagani sa nangyari doon sa palabas. Ano pa, naghihinanakit si Paulita Gomez dahil nung nakikita daw niya si Isagani ay seryoso itong nanonood ng palabas. Kumbaga parang seryoso siyang nanonood doon sa mga babae na sumasayaw, kumakanta doon sa palabas. Di ba? So, siya dapat yung magpaliwanag, siya dapat yung humingi ng tawad, pero si Isagani, yung, kumbaga parang nabaliktad yung sitwasyon. At si Isagani yung humihingi ng tawad kay Paulita. So, nung sinabi ni Paulita na pinapatawad na kita, tuwang-tuwa si Isagani kasi mapalad daw siya na pinatawad siya ni Paulita. So, hindi ba? Parang baliktad dapat si Paulita yung humingi ng tawad kay Isagani dahil dun sa nangyari. Okay. So, nagpaliwanag naman si Paulita. Ang sabi niya ay napilitan lang daw siyang sumama doon sa palabas dahil sa kanyang tiyahin. At pumayag lang daw siya na sumama kay Juanito at kay Doña Victorina dahil nagbabakasakali siya na makita niya doon sa tanghalan si Isagani. Okay, so kumbaga siguro sinabi lang niya yon para mapayapa yung damdamin ni Isagani. So, dito talaga natin makikita yung manipulation. Okay, so yung manipulation ni Paulita Gomez kay Isagani. Ano pa, bukod sa napilitan lang daw siya, bukod sa nagbakasakali siya na makita doon sa tanghalan si Isagani, ay sabi niya, wala naman daw siyang nararamdaman kay Juanito Pelaez. At ang totoo, si Doña Victorina ang may nararamdaman kay Juanito Pelaez. So, kumbaga parang pinagtatawanan ni Paulita at ni Isagani si
Doña Victorina na nagkakagusto kay Juanito Pelaez. So sa kanilang pag-uusap, pinagtapat ni Isagani naman na si Don Tiburcio ay nagtatago doon sa bahay ni Padre Florentino. So pinapangako niya si Paulita na huwag niyang sasabihin kay Doña Victorina. Pero sa isip, nangako naman si Paulita, pero sa isip niya, ikukwento niya yung sinabi ni Isagani doon sa kanyang kaibigan. So, ano pa ba yung mga pinag-usapan nilang dalawa? So, pinag-usapan nila yung bayan ni Isagani, di ba? Pinagmamalaki ni Isagani yung bayan niya kay Paulita Gomez. Pero ano yung nararamdaman ni Paulita Gomez? So, si Paulita nakakaramdam ng, kumbaga, ng selos doon sa pagpapahalaga ni Isagani sa kanyang sariling bayan. Kasi lumaki siya na naririnig niya na normal lang sa kanya na naririnig yung pang-aalipusta ng mga tao sa kanyang paligid doon sa bayan ni Isagani. At nakalagay nga doon, minsan siya pa nga yung isa doon sa mga nang-aalipusta sa bayan ni Isagani. Ikwento ni Isagani na para makarating doon sa bayan nila ay may dadaanan kang bundok, so makaka-encounter ka ng mga maliliit na linta. So si Paulita Gomez naman, parang hindi siya komportable, hindi niya makita yung sarili niya na pumunta doon sa bayan ni Isagani. Anong sabi niya? So sasakay na lang daw siya ng tren o ng kalesa dahil hindi siya sanay na mapagod. Kasi nga 'di ba, kumbaga siya ay lumaki sa marangyang pamilya, so lahat ng mga luho niya, binibigay. So, hindi niya makita yung kanyang sarili na mapapagod sa paglalakad, sa pagpunta doon sa bahay ni na Isagani. So, magte-tren na lang daw siya o kaya magkakarwahe. So, naputol yung pag-uusap nilang dalawa nung biglang magtawag si Doña Victorina. So, sabi niya ay sisipunin si Paulita, kaya kailangan na nilang bumalik o kailangan na nilang umuwi. Dahil ang kabanatang to ay pinamagatang mga pangarap, ano-ano ba yung mga pangarap ni Isagani na nabanggit niya doon sa kabanata? Number 1, pangarap niya na mamuhay ng payapa sa isang malayong nayon, malapit sa kalikasan, malapit sa kanyang bayan, kasama si Paulita Gomez. So number 2, pangarap niya na balang araw ay umudlad ang hindi lang ang kanyang bayan kundi ang Pilipinas. So kumbaga 'di ba, nabanggit nga diyan na parang nai-imagine niya yung pagkakaroon ng riles na mag-uugnay sa mga iba't ibang kapuluan ng Pilipinas. Gayon din yung makakarating yung riles sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Okay. So number 3, pangarap niya ang pagkakaroon ng Pilipinas o ang paglaya ng Pilipinas. So sabi niya, ang paglaya ng Pilipinas ang magiging dahilan ng pag-unlad ng industriya, ng siyensya at ng karunungan dito sa Pilipinas. So karunungan, ito yung pag-unlad ng edukasyon. So dito sa Pilipinas. Pero ang sabi ni Paulita, pangarap, puro daw pangarap si si Isagani. Balang araw daw, kapag hindi man ay natupad ang lahat ng kanyang mga pangarap, ay kumbaga, masaya na siya na ipinagmamalaki siya ni Paulita sa lahat ng kanyang mga ginawa ay para sa kanyang bayan. 25, tawanan at iyakan. Okay, so balikan natin yung nangyari doon sa mga mag-aaral, di ba? Nung nandun sila, nung nalaman nila ang tungkol sa pasya ni Don Custodio sa Akademya ng Wikang Kastila, ay ang sabi sa kanila ni Padre Irene, kailangan nilang magdiwang. Okay, so magdidiwang sila dahil natupad yung pangarap nila na magkaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Okay, so ito ay bilang pagpapasalamat doon sa mga tao na naging dahilan ng katuparan ng kanilang pangarap. Pero yung mga mag-aaral, hindi buo yung kanilang kasiyahan. Kasi nga, iba yung mamamahala, kumbaga inangkin ang kanilang ideya, yung kanilang proposal. Okay, so sila yung nag-propose, iba yung nagpatupad, iba yung makikinabang. Okay, so dito sa kabanatang to,
saan naganap yung pagtitipon ng mga mag-aaral? At ay naganap sa Pansiteria Macanista de Buen de Gusto na ang ibig sabihin ay mga masasarap na pagkain mula sa Macau. So, kumbaga, isa itong Chinese restaurant ay nung panahon ni Rizal. So, sa paglalarawan ni Rizal, ito ay makikita sa Binondo, sa Plaza de Binondo. Sa totoong buhay, itong Chinese restaurant na to ay sikat na kainan nung panahon ni Rizal. So, ito, sikat itong kainan dahil dito matitikman yung mga kilalang pagkain mula sa Macau. So, katunayan, yung gusali ay makikita pa rin sa Binondo, kaya lang ay hindi na ito kainan. So, isa na lang itong, kumbaga, old na building doon na pabulok na. Okay? Dahil pinoprotektahan ito ng batas na yung mga, kumbaga, yung mga makasaysayang lugar, hindi siya basta-basta pwedeng buwagin o sirain. Okay, so siguro ang dapat gawin ng ating pamahalaan ay i-preserve siya kasi pabulok na. Kalik po tayo doon sa celebration ng mga mag-aaral. Bakit sila nagtipon-tipon? Dahil nabanggit na nga natin kanina na ito ay ayon sa suggestion ni Padre Irene. Okay, so bilang pagpapasalamat daw doon sa mga taong naging dahilan ng katuparan ng pangarap ng mga mag-aaral. Okay, so ilan silang lahat na nagtipon-tipon? Ang sabi po doon sa kabanata ay 14 na mag-aaral mula sa pangunahing pulo ng Pilipinas. Yung iba sa kanila ay Indio, yung iba sa kanila ay mga Peninsulares. Ano yung totoong nararamdaman ng mga mag-aaral? Doon sa naging pasya sa Akademya ng Wikang Kastila. So, ang totoo, kahit na nakangiti sila, kahit nagtatawanan, nagbibiruan, yung iba sa kanila ay, karamihan talaga sa kanila ay masama yung kanilang loob dahil doon sa pasya ni Don Custodio. Nagbibiruan daw sila, nagkakatuwaan, pero makikita mo na pilit yung mga ngiti nila. So, yung kanilang mga mata na nagniningning, makikita mo na may luhang nagbabadya sa kanilang mga mata. So, sobrang sama ng loob nila doon sa nangyayari. Okay, so, ngayon, sabi ni Tadeo, kasi nga, kasama dapat nila. So, kumbaga, late na dumating si Juanito Pelaez. Sabi ni Tadeo, kung sana si Basilio yung kanilang inimbitahan, di kapag nilasing nila ay makakakuha daw sila ng mga lihim mula kay Basilio. So, kumbaga, para kay Tadeo, maraming lihim na nalalaman si Basilio. So, isa na doon yung batang nawawala at yung mongha. So, ang batang nawawala ay tumutukoy kay Crispin, ang mongha naman ay tumutukoy kay Maria Clara. So, may mga pagkain na in-order yung mga mag-aaral. So, kani-kanino ba nila inialay yung mga pagkain? So, unahin natin, kanino inialay ng mga mag-aaral ang pansit lang. So, pansit lang, tinawag din nilang panukalang sopas o sopas ng panukala at inialay nila kay Don Custodio. Kasi 'di ba si Don Custodio ay mahilig magbigay ng mga panukala. Okay, so bakit daw nila inialay yung pansit kay Don Custodio? Dahil gaya ng pansit, 'di ba ang pansit ay marami siyang mga sahog. Okay, so parang si Don Custodio na maraming na mahilig magbigay ng kung ano-anong panukala kahit minsan ay wala namang kwenta yung mga panukalang yun. Okay, so yung isa pa, tinawag nilang sopa, siguro masabaw tong pansit na to. Okay, so sopas ng panukala, bakit? Kasi mas marami pa daw sabaw kaysa sa laman. Okay, so kumbaga parang yung mga panukala ni Don Custodio, marami siyang panukala, pero wala namang kwenta. Okay, so pangalawa sa mga pagkain na
in-order ng mga mag-aaral ay ang lumpiang incheck. Lumpiang incheck sa panahon natin ngayon ay lumpiang Shanghai. Ito naman ay inialay nila kay Padre Irene. Okay. So, yung mga kabataan, umaasa sila kay Padre Irene na matutulungan sila doon sa kanilang panukala. Pero, makikita natin sa kabanatang to na alam din nila yung totoong pagkatao ni Padre Irene. So, kumbaga, inasahan na nila na wala talagang tulong na maibibigay sa kanila si Padre Irene. So, bakit inialay sa kanya yung lumpiang incheck? Okay, so ito ay bilang pagtuligsa sa kanyang pagiging mapagkunwari. Halimbawa ay kumbaga kagalang-galang siya kung makikita ng mga tao, pero may kabastusan din pala yung kanyang pag-iisip. Kasi nga halimbawa, 'di ba, doon sa palabas, pumasok siya doon sa dressing room ng mga aktor at aktres para makita yung mga nagbibihis na mga na mga aktor at aktres. Ano yung nakalagay doon? Na sa loob ng kanyang tungkulin o sa loob ng kanyang kasuotan bilang praile, nagtatago yung kanyang totoong pagkatao, yung kanyang pagiging makamundo, okay, yung kanyang pagnanasa at yung kanyang pansariling interes. Kumbaga, kunyari, tinulungan niya yung mga mag-aaral para maipatupad yung Akademya ng Wikang Kastila kasi binigyan siya ng kabayo, pero siya rin pala yung nagpayo kay Don Custodio na, sige, etong Akademya ng Wikang Kastila ay papayagan, pero iba ang mamamahala, hindi yung mga estudyante. Okay, next. Tortang alimasag. So, meron na tayong pansit lang, lumpiang incheck. Okay, sumunod naman ay tortang alimango. Okay, so trivia, ang pansit lang ang isa sa mga paboritong pagkain ni Rizal. Okay, so balik tayo doon sa tortang alimango. Ito ay inialay ng mga mag-aaral para sa mga praile. Okay, so bakit daw nila inialay sa mga praile? Dahil sa crab mentality ng mga praile. So, kumbaga, meron silang ugaling talangka o crab mentality. Okay? Ayaw nila na may umangat. Ginagawa nila ang lahat para mahila pababa yung mga tao na umaangat sa buhay. Kumbaga, ito yung sumisimbolo sa ugali o sa mga praile. Okay? Yung pagiging self-serving nila, yung paggamit nila na kumbaga yung kanilang kasakiman at pagkukunwari, okay, para lang makuha kung ano yung kanilang gusto o kung ano yung mapapakinabangan nila. Halimbawa, si Padre Irene, okay, so hindi naman lahat ng mga mag-aaral ay mayaman. So yung pera na pinambili nila ng kabayo ay pera ng lahat ng mga estudyante. Okay, allowance nila yon na pinambili nila ng kabayo para lang sa kapritsyo o karangyaan ni Padre Irene. Okay, so dito natin makikita na ang karangyaan ay inilalaan lamang doon sa mga praile o sa mga opisyal, doon sa mga tao na may mataas na katungkulan sa simbahan. Meron pa, may pansit pa, meron na silang pansit lang, meron pa silang pansit na ini-order. So, para kanino yung pansit na to? Ito naman ay inialay ni ni Macaraeg sa mga praile at sa pamahalaan. Okay, so kung mapapansin natin dun sa kabanata, ay nagtataka yung mga estudyante, bakit iniaalay sa pamahalaan ang pansit? Pero, may trivia dyan si Macaraeg. So, ano yung sabi niya? Sinasabi ng mga Chinese, ng mga Hapon, na sa kanila yung pansit. Okay, pero kung titignan mo daw, hindi naman daw alam ng mga Chino o ng mga Hapon
kung ano ang pansit. Okay, so sa madaling salita, ang pansit ay gawa naman, kumbaga gawa naman daw talaga ito sa Pilipinas. Okay, so ito ay ginawa ng mga Chino na nakatira sa Pilipinas. Hindi ito nag-originate sa China o sa Japan. Okay, so yun yung explanation ni Makaraeg. So ano yung sabi niya? Parang yung nangyayari dito sa Pilipinas. Sabi ni Makaraeg, marami daw mga tao na kumbaga nagkukunwari na maselan sila na ayaw nila ng pansit. Pero kung titignan mo naman daw talaga ay masarap. Pero kung titignan mo naman daw talaga ay kumbaga kinagigiliwan nila yung pagkain ng pansit. So parang ganun din daw yung nangyayari dito sa Pilipinas. So kumbaga parang yung mga Kastila na inaalipusta nila ang Pilipinas. So halimbawa yung mga Indio walang alam, so pangit ang Pilipinas, walang magandang bagay dito sa Pilipinas. Pero kung titignan mo naman daw, itong mga nanlalait sa Pilipinas, ang pamahalaan, halimbawa, na nanlalait sa Pilipinas, sila yung number 1 na nakikinabang dito sa Pilipinas. So, yun yung sabi ni Makaraeg. So ngayon, habang hinihintay nila yung pagdating ng kanilang pagkain, meron silang natuklasan. Okay. O ano ba yung natuklasan ni na Isagani habang hinihintay nila yung pagdating ng kanilang pagkain? Okay. So nalaman nila na may nakikinig o may nagmamanman sa kanila. So nung tinignan nila, ay nakilala nila na itong nagmamanman pala sa kanila, yun yung paboritong estudyante ni Padre Sibilia. Okay. So, itong estudyante to ay lumabas doon sa restaurant. Saan siya pumasok? Pumasok siya sa karwahe ni Simon. Okay, so nakukuha po ba natin? Okay, so ibig sabihin, itong estudyanteng to, ito din yung nakita nila nung nakaraang gabi nakausap ni Simon. Okay, so kumbaga espiya siya. Okay, siya yung nagmamanman doon sa mga estudyante. Siguro, kumbaga kumukuha sila ng impormasyon na maaari nilang gamitin labang sa mga estudyanteng to pagdating ng takdang panahon. Meron po ba tayong mga katanungan? Okay. So para po sa mga sa inyong assignment, kapag wala po tayong gaanong ginagawa, ay basahin po natin ang Kabanata 26 hanggang 13 ng El Filibusterismo. Po? Paalam na po sa lahat. Kung meron po tayong katanungan ay message niyo na lang po ako o kaya po sa ating GC para makita din po ng ating mga kaklase dahil baka yun din po yung kanilang katanungan. Paalam po.